Amen. Yan, purihin ng Diyos sa umagang ito. At muli tayo muna ay magbabasa ng banal na kasulatan habang naghihintay sa ating mga kapatiran. Amen. Purihin ng Diyos. Yan. Yan, purihin ng Diyos. Paano ba nangyari nito? Brother Nero? Huwag ganito. Okay. Nag-aali siya ng dictionary. Salamat sa Diyos. Yan, purihin ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Jesus. Yan. Amen. Salamat sa Diyos. Yan, tayo mo nang magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng 1 Thessalonians. Ulit. Second Thessalonians pala. 2 Thessalonians chapter 2. 2 tayo nung nakaraan, tapos na, tapos 3. Tapos pagkatapos doon, tapos na rin tayo sa chapter 4. 2 Thessalonians. Tama ba? Na-upload mo. 1 Thessalonians. 4, yan. 1 Thessalonians 1, 2, 3 na tayo. 3, yan, 3 na. Basahin lang natin yun, tapos kalunan tayo sa 5. Kasi tapos na tayo sa 4 eh. Tama? Basahin lang natin yung 1 Thessalonians chapter 3. Tapos talunan tayo sa 5. Okay. At yun, sabi rito, 1 Thessalonians chapter 3, nang hindi na kami nakatiis, karugtong lang ito nung nakaraang linggo kasi naubusan tayo ng oras. Minabuti namin magpaiwan sa Atenas at subuin sa inyo si Timoteo na aking kapatid at kamunggagawa sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. Pero bago yun, ayaw mo na yung manalangin sa Diyos. Lord, salamat po sa umagang ito. Dalangin namin sa iyo ng pagtubayan po kami, Panginoon, sa aming pagbabasa at pag-aaral ng iyong banal na kasulatan. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay hinitulot mong maunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang higit namin itong magawa sa aming buhay. Gabayan mo kami, Panginoon, mag isa aming mga kapatid ang wala pa rito. Ingatan mo sila, lalo na ngayon na umuulan, Panginoon, pagtubayan mo sila na nawa, Panginoon, iadya mo, alam po niya pang sa lugar nito, kung sama-sama kami maghandog at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka sa iyo namin, binabalik ka lahat ng papuri, pasasalamat pagsampa sa dakilang mong pangalan, ang aming Panginoong Sus namin tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Yan. Amen. Yan. Sabi ron, 1 Thessalonians chapter 3, nang hindi na kami makatiis, minabuti namin magpaiwan sa Atenas at subuin sa inyo si Timoteo na aking kapatid sa kamanggagawa sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpauna na namin sa inyo noon naririyan pa kami na tayo'y uusigin at gayon nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. Ayun, si Pablo ipinapaalam o pinapaunawa sa mga believers ng panahon kay Jesus na talaga uusigin sila sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ganun din naman sa buhay natin ngayon. May mga ganung mga senaryo din sa ating mga buhay na mararanasan kapag tayo ay talagang sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka malindang kayo ng dyablo at kung magkagayon, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal.
Kasi baka manghina sila at magawa ng diablo na sila'y matukso at iwan yung kanilang pananampalataya. Dapat tayo rin naman ganoon. Nawa, ingatan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag tayo matitina sa mga pag-uusik, sa mga suliranin, sa mga problema ating nararanasan, sa ating paglilingkod na ngayon sa ating Panginoong Hesus. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Yun si Timoteo, bumalik na ng panahon sa kanila at nakapagbalita ng positibo kay Pablo. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kami naaalala at malaki ang pananabib na makita kami gaya ng pananabib namin makita kayo. Kaya napakahalaga yun na napakinggan nila yung magandang balita. Kaya tayo kapag wala tayong ginagawa, din lang naman sa ating mga tahanan, bakit di natin bisitahin yung mga kapatiran natin at nang sa ganun malaman natin yung mga sitwasyon nila at nang sa ganun makapagpalakasan tayo sa isa't isa. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, naalin kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhayan kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim namin idinalangin araw-gabi na kayo muli namin makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, si Pablo, araw at gabi dinadalangin niya ang kanyang mga miyembro, kanyang mga kapatiran, para mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong para magkaroon sila ng ideya o kaisipan para higit na mataniman nila ng higit na pananampalataya ang bawat puso ng bawat kapatiran nila. O kaya nagpaplano siya ng mga bagay na pwede niyang gawin, dinudulog niya sa Diyos para mataniman pa ng higit patatagin ang pananampalataya ng kanyang mga kaanib, ng kanyang mga kapatiran. Tayo din naman mag-isip tayo sa ating kapwa ng gano'n na paano ko ba pwede maging epektibong sampalatayanan nila ang Diyos. Dapat dinudulog natin sa Diyos yung mga ideya natin at loobin nawa ng Diyos. Loobin nawa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami diyan sa inyo. Naway pasaganain at pag-umapawi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga hinira. Kasi muling babalik ang Diyos at dapat pagbalik niya, nakahanda na tayo at dapat matatag tayo habang hinihintay siya sa ating buhay pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Ayun. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos, natapos na natin ito nung nakaraan kasi yung tayo nabisi tayo at napunta tayo dito sa 1 Thessalonians 4. Pero dito na tayo sa maging handa sa pagdating ng Panginoon. Yun. Karugtong ito ng 4. Kasi tinapik doon yung mga pagbabalik ng ating Panginoon. Yung sitwasyon na tayo ba ay mauuna sa mga namatay. Ang sabi ng 4, hindi tayo mauuna. Ang mga namatay na mga sumampalataya kay Jesus ay unang sasalubong. At pagkatapos nila, tayo namang mga nabubuhay ay sasalubong sa alapaap. Okay? Tapos dito naman sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi rito, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Tayo'y pinaalalahanan na dapat tayo sa ating buhay, na dapat maging handa tayo sa lahat ng oras sa pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit tayo dapat maging handa? Mayroon bang nakakaalam na muling babalik ang ating Panginoon? Sino nakakaalam kailan darating muli si Jesus? Wala. Parang gano'n lang yan, hindi natin din alam kailan tayo mawawala sa mundo. Kaya dapat handa tayo sa ating mga buhay. 1 Thessalonians chapter 5. Mga kapatid, hindi kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay nito. Hindi na kailangan isulat pa kung kailan, hindi nyo na kailangan malaman. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Walang nakakaalam. Paano raw darating ang Panginoon? Ano ang katulad? Parang magnanakaw sa gabi. Ano ba yung magnanakaw pag dumarating? Surprise yan, hindi rin papaalala.
May nakita na kayo magnanakaw na paalala? Wala pa, di ba? Ay, Niron, mamayang gabi, huwag matulog ka agad na maaga, kukunin ko yung bike mo. May ganun ba? May nakakita na kayo magnanakaw na gano'n. Ano ba pangalan na ito? Si ano? Patrick! Kukunin ko yung sapatos mo bukas ha. Iwan mo sa labas ng bahay niyo. May ako bang nagsabi? Wala. Sasalakayan ang hindi natin alam. Ganoon ang pagdating ni Jesus ulit. Kasi si Jesus sa John chapter 14, verse 2, sabi doon, verse 1, John chapter 14, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sabihin ko ba sa inyo kung pupunta roon at punta ko roon at paghahanda ko yung matitirahan at sa aking pagbabalik isasama ko kayo kung saan ako naroroon. Ibig sabihin, nangako siya na ngayon sa langit siya ginagawa tayo natin matitirahan at babalik siya at siguradong mangyayari yun. Kaya lang, ang sabi rito ng 1 Thessalonians chapter 5, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Walang nakakaalam. Kaya dapat tayo maging handa sa pagdating ng Panginoon. 3. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatagal lahat, biglang darating ang sakuna. Di ba? Kagaya kahapon, nagulat ako, init-init. Biglang bumuhos yung ulan. Meron pa naman akong mahalagang ginagawa na naantala. Kaya gano'n. Kaya bigla, parang gano'n. Ang pagdating nito ay tulad ng hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Yan, wala. Sa mga nanay, naranasin niyo ng mga anak. Biglang sumasakit lang ba yung tiyan niyo noon, manganganak kayo, di ba? Biglaan lang. Ganon ang pagbabalik ni Jesus. Parang bigla lang, parang mga anak. Hindi mo alam na mga anak na pala ngayon, bigla na magsasakit. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Sabi rito, pero wala na kayo sa kadiliman eh. Bakit kaya sinabi rito wala na kayo sa kadiliman ngayon? Kaya hindi na kayo mababahala sa pagdating ni Jesus. Bakit? Ano kung dahilan? Bakit dito sinabi, ngunit wala na kayo sa kadiliman? Mga kapatid, kaya hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kasi tinanggap niyo na siya bilang Panginoon Hari ng Diyos ng buhay niyo. Sumampalataya na tayo at maliligtas na tayo. Dumating man siya sa hindi, ligtas ka. Kasi sinampalatayaan mo siya. At yan kung ayan ay totoo sa buhay mo. Kaya mangangamba ka lang kapag hindi ka paligtas. Pag hindi ka pa sumasampalataya sa Diyos, kaya yung mga natatakot lang sa pagbabalik ni Jesus, yung mga kinakabahan, ito yung mga taong hindi sigurado sa kanilang kaligtasan. Pero tayo, alam na natin yun, kaya hindi na tayo mangangamba. Oo, alam na natin babalik siya at sorpresa yun. At hindi tayo natatakot kasi pagdating niya, ligtas tayo. Kasi wala naman tayong itinatago sa buhay natin ay sigurado naman tama yung ginagawa natin. Tama po ba? Dapat ganun yung pananaw ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya hindi na tayo mabibigla. Kaya sabi rito, ngunit wala na kayo sa kadiliman. Bakit? Nabago na yung buhay natin eh. Mga born again na tayo eh. Buhay na patuloy na nagbabago na nilikhang kalarawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yun na. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Tayo kasi yung mga naliwanagan na. Okay? Sa panig ng araw, hindi ng panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi, karaniwang natutulog ang tao, sa gabi rin, karaniwang naglalasing. Ano yung sabihin ko? Sa 6 and 7. Yan. Kaya dahil palig na tayo ni Jesus Christ, nakilala tayo sa Kanya, dapat ginagawa na natin yung ating mga tungkulin. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Ano yung sabihin manatiling gising? Active. Na laging ginagawa ang tungkulin natin sa Diyos. Laging handa at malinaw ang isip. Alam natin na kung ano yung gawain ng mga taong kumilala kay Kristo. At di tulad ng iba. Ano ba yung iba? Sa gabi karaniwang natutulog. Banjing-banjing. Kaya nga yung kung natapos ko ang aking pag-aaral, di ba? Hindi sana eh. Bakit kaya hindi niya natapos yung pag-aaral? Bakit siya nabigo sa kanta na yun?
Sa tingin nyo, yung kanta na yun, alam niyo ba yung kanta na yun? Doon ay kaya kong igapos, ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipunin, buhos ng ulan. Di ba? Yung kanta na yun, alam niyo yun, pamilyar sa inyo. Bakit siya nabigo doon? Sa kanta na yun, ano ang kanyang ginagawa? Noon, ano yung pamagat ng doon lang. Kasi doon niya lang kayang ipunin yung buhos ng ulan. Sino ba nakaipon ng buhos ng ulan literal? Wala, di ba? Wala yung saluhin natin ba? Pwede. Sa tingin niyo, bakit siya nabigo sa kanta na yun? Ano ba yung ginagawa niya? Kasi bigo siya sa pangarap niya eh. Bakit kaya? Ha? Yung ginagawa niya sa sarili niya. Ano yung ginagawa niya sa sarili niya? Tamad siya eh. Lagi siya tulog eh. Sa panaginip lang kita, makakantuin na. Lagi siya tulog, lagi siya nananaginip eh. Tama? Kaya paano niya matatapos sa pag-aaral niya? Wala siyang ginawa kung di managinip lang. Tulog siya palagi. Di ba? Tama mo ba? Kaya naiintindihan ko yung kanta na yun eh. Nabigo siya kasi tamad siya. Hindi nga. Wala ka siya nananaginip. Pagka nananaginip ka, ano ka ba ang ginagawa mo nun? Natutulog ka, di ba? Kaya tamad yung tao na yun, kaya siya nabigo. Kaya dapat tayo maging masipag. Dapat alam natin yung tungkulin natin sa Diyos. Tama mo ba? Kaya huwag natin biyahin yung kanta na yun doon lang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Di ba? Pero yun, sa panaginip niya lang magagawa yun. At magagawa niya lang yun tuwing natutulog siya. Kaya hindi niya talaga makuha yung pangarap niya. Yung lagi siya tulog eh. Tama? Kapag laki ka tulog, wala akong magagawa sa buong maghapon. Kaya gawin natin yan. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Kaya sabi ng Diyos, gising tayo dapat. Laging handa at malinaw ang isip para hindi lang tayo lagi nangangarap. Yung lahat na nababasa natin sa Bible, gawin natin sa gawa. Kaya faith without action is dead. Tama po ba? Dahil pinag-isipan ko yun eh. Buti na lang napakinggan ko yung isang mga ngaral. Oo nga no. Sabi niya, alam ko na kung bakit nabigo yung tao na yun sa kanta na yun kasi tamad eh. Bakit kaya rin tamad? Tagal kong inisip. Dahil lagi siya nananaginip, tulog siya palagi. Tama po ba? Kasi nananaginip tayo pag tulog tayo eh. Tama? Kaya sabi rito, dapat lagi tayong gising. Kasi yung iba, sa gabi, karaniwang natutulog ang tao. Sa gabi rin, karaniwang naglalasing. Hindi nila pinahalagahan. Dapat araw at gabi, lagi tayong nagpapahalaga sa tungkulin natin sa Diyos. Ano yung sabihin nun? Bago matulog, dapat nagpe-pray tayo. Nagpapasalamat sa buong maghapon na binigay ng Diyos sa buhay natin. At nananalangin tayo na habang tayo nahihimbing, iingatan tayo ng Diyos at pag-gising natin sa umaga, ipanalangin natin na maging kaaya-aya tayo sa Diyos sa pagmulat ng ating mga mata. Ipag-pray natin yung para pag-gising naman natin, maging tama naman yung pag-gising natin. Kaya yung iba, pagkagising may ulo. Kasi hindi nagpe-pray sa gabi eh. Pagmulat ng mata, tayo agad, kape agad. Hindi mo na, Lord, salamat at nawa yung kalooban mo, mga tupad, huwag ang kalooban ko. Kaya iba, pag-gising, mainit ulo. Ayan, kasi hindi nagpe-pray sa gabi, hindi rin nagpe-pray pag-gising. Kaya tayo dapat, yung katungkulan natin, huwag natin kalilimutan. Dapat, gising tayo palagi at malinaw ang ating isip at handa sa lahat ng anuman paglilingkod sa Panginoon. Matulog man o magising. Kaya sabi ni ibang bahagi, natutulog ka man o gising, dapat si Kristo ang iyong tinitignan. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan, kaya talagang manampalataya tayo sa Diyos, sa habagat awa ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Kasi hindi tayo pinili ng Diyos para parusahan, kaya nga namatay si Jesus para tayo iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na namatay sa krus. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay. Nakasama niya maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Kasi sa pagdating ni Jesus Christ, sino sa inyong nakakatiyak na buhay kayo noon?
Meron ba nakakalam dito na madadatnan niya si Jesus Christ na dumarating? Na kagaya ng sabi ng anghel, pagbabalik niya, ganyaan. Kung paano siya itinaas, ganun din siya bababa. Nakasakay sa ulap. Tama? Sino sa tingin nyo, sa inyo, sigurado kayo, makikita nyo pagdating ni Jesus? Wala. Walang nakatitiya kasi hindi natin alam kung kailan siya darating at kung buhay pa tayo nung araw na yun. Dahil dito, kaya maniguro tayo. Gawin natin ng tama ang ating mga tungkulin sa Diyos. Amin po ba? Dahil dito palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. At magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo. Kaya tayo magpalakasan, napakahalaga yung visiting. Kaya dapat nagbibisita tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapatiran. Lalo yung mga ini-invite natin na mga hindi pa talaga Christian, dapat masipag tayo sa kanila. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakihirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Lalo na yung mga tagapanguna natin na walang ibang nais kundi turuan tayo ng mga bagay patungkol sa ating pananampalataya. Kasi sila yung higit na nagsasakripisyo. Tutusin, hindi para sa kanila yung ginagawa nila, kundi para sa ipagmamahal sa kapwa. Ayan ang dapat natin isipin. Kasi yun yung tungkulin natin. Hanapin ang mga nawawalang tupa upang maligtas. Yan. Igalang ninyo ang mga nagpapakihirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. And ginagawa niyo hindi para din sa mga namumuno, kundi dahil yun ay pagsunod niyo sa Panginoon, sa pag-ibig niyo sa Diyos. Kaya pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. At sa pagpapakita ng paggalang sa mga namumuno sa inyo, pinapakita niyo mahal niyo yung inyong kapwa, na mahal niyo ang Diyos. Pagkukulang niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Mga kapatid, ipinakikiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad. Pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Kaya pagtiyagaan natin yung mga kapatiran natin, nakikita natin ng lalamig. Yan, tulungan natin sila, ipanalangin. Parang tingin natin, hindi tayo nadidilig ng Diyos. Huwag natin tigilan. Baka may gusto pang sabihin at ituro sa atin ng Diyos. At dalaw-dalawin natin sila at sharean ang salita ng Diyos. At kung may itulong tayo sa lahat ng pagkakataon, tulungan natin sila. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin. Lagi kayong maging masaya at lagi kayong manalangin. Yung ating buhay spiritual palakasin natin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan, ito yung kalooban ng Diyos na lagi dapat tayong nagpapasalamat sa lahat ng ating buhay na ito. Lahat ng meron tayo sa Diyos. Wala tayong dala na tayo sinilang. Lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya dapat lahat ng ito, ibinabalik natin ng may pagpapasalamat sa Diyos. Huwag natin aliing atin yung mga bagay na nasa sa atin. Ano yun? Trabaho, pag-aaral, mga nakamit natin sa buhay, katalinuhan, katanyagan. Huwag natin aliing atin yan. Kasi kung hindi dahil sa Diyos, hindi tayo binigyang buhay ng Diyos, hindi pangkapa sa atin yun. Kaya matuto tayo magbalik tanaw sa Diyos, magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Ano yung sabihin nun? Pakinggan natin palagi ang salita ng Diyos. Isabuhay natin ito sa ating mga buhay. At yung tinig ng banal na Espiritu, alam naman natin yung tinig niya, puro mabubuti. Lahat ng iyon ay puro sa Panginoon. Puro pag-uuna sa Diyos. At wag tayo ang mamumuna sa ating desisyon. Hayaan natin ang Holy Spirit ang mamuna. Huwag inyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Yan, yung mga gusto ng Diyos na gawin natin. Huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Kasi wala namang ibang gustong gawin ng Diyos kundi mabubuti. At siya ay mabuti ng lahat. Simple lang malaman yan. Pagka nagpahayag sa atin ng banal na Espiritu, may kapakinabagan talaga, lalo na yung ating kapwa. Pangalawa, tayo. Kasi, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pagka sinabi ng Diyos kung ano dapat mong gawin,
makikita mo doon, may kapakinabangan yung iba sa salita ng Diyos. At tayo rin ang makikinabang nun dahil magagawa natin mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng pinagagawa niya sa atin. Huwag ninyong baliwalayin ang lumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyong lahat ng bagay at gawin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Alam naman natin kasamaan, laman, yan, yung mga bagay na nais natin, na tayo lang yung naniligayahan. Yun ang masama, kasalanan, sin. Ano ang definition ng sin? Living by own, pamumuhay sa sarili. Ang lahat ng bagay na magbebenepisyo ay ikaw, kasalanan yon. Kasi dapat lahat ng bagay na naisip mong gawin may kapakinabangan. Gaya kung paano nagbigay si Haring David, may pakinabang. Bakit kasi? Hindi siya numero issue ng tao. Kasi pera, ibinibigay sa kanya yung lahat ng panghandog, bigay lang eh. Pinaghirapan ng iba yun eh. Di ba? Wala kang panghinayang ibigay sa totoo lang dahil hari siya at dahil natatakot sa anghel na nakita niya, ibibigay niya kay David. Di ba? Pero totoo, pinaghirapan niya yun. Walang paghirap si David. Kaya sabi David, hindi ako maghahandog na walang kabuluhan sa Diyos. Kaya yung sarili niyang pagsisikap. Kaya yun, ginagawa niya lang yung pinaka-the best para sa Diyos. Ganon din tayo. Suriin niyo lahat ng bagay at gawin ng mabuti. Yun ang mabuti. Yung ginagawa natin na talagang tayo mismo ay nagsisikap para mabigyan kasiyahan ng Diyos sa parang pagdinig sa kanyang palatuntunan. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ano yung bumubuo sa ating katauhan? Meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat walang kapintasan yung tatlo na yun. Ano yung bumubuo sa atin? Espiritu, kaluluwa at katawan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito, mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Kaya tandaan natin tapat ang Diyos at gagawin niya ang lahat ng bagay para sa atin. At siyempre, kung natin kalilimutan, ipanalangin natin yung mga lingkod ng Diyos. Kasi sa totoo lang, sabi ng banal na kasulatan, kung gusto mong gapusin, masakop ang isang bahay, gapusin mo ang pinakamalakas dyan. Sa isang iglesia, ang pinakamalakas dyan yung mga pastor. Kaya yung diablo o ang demonyo, walang ibang puntireya kundi yung mga leaders, yung mga pastor. Kaya sila yung pinakamabigat na nararanasan sa buhay sa isang iglesia. Kaya pag-pray natin sila palagi, nanawa malampasan ang lahat ng mga dapat nilang lampasan sa kanilang buhay. Amen po ba? Ano yung dapat natin gawin para maipakita natin na sinusunod natin ng Diyos at para masigit natin malaman ng kanyang mga palatuntunan? Dapat ipag-pray natin yung mga nagiging source ng pananampalataya natin, yung mga nagtuturo, yung mga pastor, okay, yung mga leaders. Ay, Dinor, makinig muna kayo, mamaya na kayo magkwentuhan dyan. Ano yung dapat niyong gawin para maging epektibo yung ating buhay, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? Siyempre, kasama na yung pag-pray natin yung mga lingkod niya na nagiging source ng ating pananampalataya. Amen? Yan, tandaan natin yun. Okay? Mga kapatid, panalangin din ninyo kami. Yan, kaming mga tagapanguna ninyo, panalangin ninyo kasi kami ang unang aatakihin ng kaaway para mag-iba. Isipin nyo na lang, pag pumunta kayong church, wala akong pastor, ang gagawin nyo? Uwian na. Uwian na. Di ba? Oh, favorite, uwian na. Okay, di ba? Natutuwa. Ay, wala si pastor, uwian na ako. Dati ganyan ako eh. Totoo lang. Pag nakita kayo, wala si pastor uwi na lang ako. Next week na lang. Wala na. Hindi na mag-church yung mga miyembro. Maliban na lang kapag mayroong isang nakakakilala dyan at umiibig talaga sa Diyos o higit pa. Sila ang tatayo para pangunahan ang gawain ng Panginoon. Kaya tayo nagtitrain dito ng mga kapwa natin lingkod ng Diyos para in case emergency na may manghina, kasi kami mga lingkod ng Diyos, maging mga pastor, tao lang din yan, na nangihina. Minsan dumating sa puntong hindi namin pinakaya yung pagsubok dahil sa pagsubok na matitindi sa buhay.
dahil natutukso din kami ng kaaway. Babagsak kami. Buti, at kaya sabi ng Bible, mainam ang dalawa kumpara sa isa. Kaya tayo nagtitrain ng mga tagapagturo para in case may emergency. Hindi naman natin pinananalangin, hindi natin sinasabing may manghihina. Kundi, kung minsan nangyayari gano'n, merong tatayo at hindi mahihinto ang gawain ng Panginoon. Amen? Yan. Kaya dapat natin gawin yan. Ipanalangin natin ang mga lingkod ng Diyos. Yan. Mga kapatid, panalangin din ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang kapatid kay Kristo. Yan. Kaya dapat tayong lahat nagbabatian bilang isa at mga magkakapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap din namin sa inyo na sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Na i-share natin yung mga natututunan natin sa Diyos. Amen? Sa ating mga kapatiran. Amen? Sumayin nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Yan. Kaya yun, yung mga maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi bakit tayo dapat maging handa? Sabi sa kanina sa Thessalonians 5, kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon ay parang ano? Parang magnanakaw sa gabi na hindi magpapaalam, kaya mag-ingat tayo. Pangalawa, hindi din natin alam kung kailan tayo mamamatay o kailan tayo mawawala sa mundong ito. Pag tayo nawala sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo maliligtas. Yun ang isang malinaw din na katotohanan na dapat nating malaman. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagbabasa ng Bible dahil sa banal na kasulatan, natin malalaman kung ano ang dapat nating matutunan sa ating buhay dito sa mundo. Sabi ng 2 Timothy 3:16, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng katotohanan. Yan. Nagtatama sa mga likong gawain para tayo maging kaligundong sa Diyos. Kaya lang, ang salita na ito ay masakit. Hebreo 4:12. Parang tabak na magkabilang talim. At talagang masakit sasabihin yung mali natin, pero dapat maging humble tayo para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Para hindi tayo matangay ng kahit anong mga turo lang. Kasi, hindi kasi tayo nagiging seryoso sa buhay natin, hindi natin iintindi yung salita ng Diyos kung minsan. Kaya madali tayo matangay. Kaya ang akala natin sa church ay pagpapala. Kaya ulitin mo lang. Sa church, hindi tayo dapat tingnan yung church na makakakuha tayo ng pagpapala. Bakit? Sa tingin nyo, bakit hindi dapat natin tingnan yung church na pupunta tayo dyan para kumuha ng pagpapala? Bakit? Sino pwedeng sumagot? Bakit? Kasi pinagpala na tayo. Tama po ba? Buhay ka eh. Buhay na tayo eh. Tama po ba? Kaya pumupunta tayo sa church para pasalamatan yung buhay natin na binigay ng Diyos. Nung time nila Moses, pumunta sila sa ilang para maghandog dahil niligtas sila sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya sila naglakbay kasi umalis na sila sa Egypt. Niligtas na sila ng Diyos, kaya sila pupuntang ilang. Kasi hindi sila papayagan ng Paraon. Pero dahil inutos ng Diyos, pumunta kayo at maghandog kayo sa ilang. Sabihin sa Paraon kasi sigurado na yung pag-alis nila doon. Tama po ba? Pinagtagumpay na sila ng Diyos sa kanila. Tayo din naman ganun. Buhay tayo ngayon, kaya dapat punta tayo sa church para magpasalamat sa buhay na binigay sa atin ng Diyos at dapat maintindihan natin yan. Kaya kapag ang pananaw natin ay pumunta sa church para may makuha tayong pagpapala, hindi pa natin talaga lubusang kilala ang Diyos. Pero kasama na din yun sa ating pagpunta sa church, pero hindi dapat yun ang konsepto ng ating buhay. Pumupunta tayo sa church para magbigay ng pasasalamat sa Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya pag nasa church tayo, ibigay natin yung ating mga buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Ngayon, ano yung alam natin na pwede natin maibigay sa Diyos bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos pag nasa church tayo? Ano yung pwede natin? Sige, brother Timio. Yung puso natin, tama. Yung sentro ng buhay natin, yung puso. Tandaan natin yan. Yung sentro ng buhay natin, yung puso. Pag hindi tumibok yan, patay tayo. At ang sentro niyan dapat yung puso.
Ano ibig sabihin? Dapat pumunta ka sa church na may pag-ibig sa Diyos. At kapag may pag-ibig ka sa Diyos, ano ang gagawin mo sa Diyos? Una, igagalang mo siya. Tama? Kaya lahat ng mga bagay na makapaglulungkot sa Diyos, hindi mo gagawin yun. Tama ba? Halimbawa, ikaw ang may-ari ng bahay, ang gulo-gulo ng mga bata dyan, anong iisipin mo? Maiinis ka nun, tama? Kasi ang gulo-gulo nila eh. Di ba? Ikaw may-ari, ayaw mo ng ganon. Ang gulo-gulo ng mga tao dyan, hindi nagkakaintindihan. Kaya pag nasa church tayo, behave. Dapat kayang kwentuhan, nakikinig lang tayo sa salita ng Diyos. Nagbabasa tayo ng Bible, sinusundan natin yung tinuturo. Kasi baka mamaya niloloko ko na kayo. Iba na yung sinasabi ko, iba hindi nyo naman binabasa. Tama, dapat nagbubuklat tayo ng Bible. 1 Thessalonians chapter 5 natin binabasa. Kaya gano'n. Kaya yun ay paraan ng ating paghahanda sa ating Panginoong Jesus na darating na para magnanakaw. Kasi malay natin kung dumating ang Diyos, ngayong linggo, umaga, 8:30. Nagat na, konti pa lang tayo. Tama? Kawawa naman yung mga hindi nakarating ng 8:30. Ano mangyayari doon? Tama? At sinara na natin yung pinto. Dumating si Jesus. Eto na ako. Sara nyo na yung pinto. Wala nang papasok. Di ba? Kawawa naman yung mga hindi nakarating ng 8:30. Kakatok, hindi na pagbubuksan eh. Kagaya nung nag-aabang nung ikakasal. Yung 10 dalaga. Tama? Yung 5 sa 10, may baong mga langis sa kanilang gasirahan. Yung 5, hindi nagbaon. Nagka-banjing-banjing lang sila. Ay, matagal pa naman siguro darating. Sakto pa to eh. Maya-maya, nandito sakto pa siguro. Hindi sila nagtabi ng langis. Dumating yung ikakasal. Naubusan sila ng langis. Kasi nakatulog sila eh. Sa kahintay, ang tagal eh. Maubos na yung langis ng 5. Pwede bang panghingi kami sa inyo? Hindi, aabot to. Pag binigyan, buti pa, bilhin na lang kayo. Pagbili nila, dumating na ikakasal. Wala sila. Sinara na yung pinto ng palasyo, ng kasalan. Hindi na sila nakapasok kasi sinara na. Kaya gano'n, dapat handa tayo. Handa yung ating mga puso na talagang gumagalang sa Diyos. Nagmamahal sa Diyos at gumagalang sa Diyos nang may pagkatakot. Yan. Puso, gitna ng ating buhay, puso, nagmamahal, gumagalang, na mayroong takot sa Diyos dapat. Amen? Kaya ganoon. Kaya yun, kung paano tayo magiging handa sa pagbabalik natin Panginoon. Kasi babalik siya na parang magnanakaw, di natin alam. Mamaya, ulitin mo na, bigla siya dumating ngayon. Kung ano ginagawa natin. Di ba, nagkikwentuhan kanina si Nino at si Patrico. Di ba? Huli kayo, huli ni Jesus. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Nandito na ako. Anong ginagawa niyo? Di ba? Nagtuturo si Pastor Ronnie. Anong ginagawa niyo? Nagkikwentuhan kayo. Di ba? Kagalit siya. Ganun yun. Kaya, dito, sa church, dapat, ilali orange. Yan, gawin natin yung mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Sabi ni Brother Daniel, dapat pagpunta natin sa church yung puso natin. May pag-ibig, paggalang, at banal na pagkatakot sa Diyos. Gawin natin yung mga bagay na naayon lang sa ginagawa sa church. Ano ba yung ginagawa sa church? Mga bata, anong ginagawa sa church? Sino yung mapagbibigay? Siya ba? Anong ginagawa sa church? Magbigay ka lang ng isa, marami. Nagbabasa ng Bible. Ano ba? Sige, Nino. Ha? Nakikinig. Ano ba? Nagpipray. Umaawit. Yun yung mga bagay na gagawin natin. Yung nakikipagkwentuhan. hindi yun nakalagay sa hindi ginagawa. Pwede pagkatapos ng gawain. Amen? Pagkatapos ng gawain, pwede natin gawin yun. Pagkamustahan. Kasi may time na bonding. Mamaya, kasi family day ngayon, pagkatapos ng gawain, may kainan.
O, doon tayo kwekwentuhan. Kaya sa mga bata, behave. Maging sa mga matatanda rin sa atin din. Para mabigay natin yung lubos na paggalang natin sa Diyos. At ano pa? Ang mahalaga, makikinig tayo. Kasi kaya tayo pumunta sa church, isang bagay, makapagsamba sa Kanya. Makapagpahalaga sa Kanya. At ang pagpapakita nyo sa pakikinig. Yan. At ang kapakinabangan naman sa atin din kasi faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Ang laki ng bahagi ng pananampalataya sa atin. Una, dahil sa pananampalataya tayo naliligtas. Tama? Pag tayo sumampalataya, tayo maliligtas. Ngayon, pag hindi tayo nakikinig, mawawala yung pananampalataya natin kasi faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Pag hindi tayo nakikinig, hindi natin maiintindihan yung salita ng Diyos. Hindi tayo maniniwala sa Diyos. Kaya hindi tayo maliligtas. Kaya madali tayo matukso. Kapag may sinabi sa atin na ibang bagay, madali tayo maniwala. Kasi wala tayong alam. Hindi natin naiintindihan yung pinakinggan natin. Amen po ba? Kaya napakahalagang makinig. Ano pa? Ano pa yung pwede natin may ipakita sa pamamagitan ng paggalang sa Diyos? Gamit ang ating puso. Pag nasa church. Paggalang. Ano ba? Huwag natin aagawan ng atensyon yung Diyos. Kasi ang Diyos, nasa templo niya, sa banal niyang templo, sabi sa awit, siya ay nananahan. Ibig sabihin, si church, andiyan talaga ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Yung Holy Spirit nasa sa atin kasi. At yung Diyos nakatingin sa atin. Huwag natin siyang agawan ng atensyon. Yan. Ano ba yung pinaka-purpose ng buhay natin sa ating buhay? Para may pakita mahal natin ang Diyos. Yung meron tayong maliligtas na kaluluwa, tama. Yung Great Commission dapat ginagawa natin. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Para may pakita natin mahal natin ng Diyos, literal, dapat mahal natin yung kapwa natin. At pinaka-the best na pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, yung naliligtas siya. Yung sinesira natin siya ng salita ng Diyos at naiintindihan niya naliligtas siya. Ngayon, pag nasa church tayo, pastor, paano yung pag nasa church? Yung mga taong mahihina ang pananampalataya o mga bisita natin, huwag natin pakitaan ng mga bagay na malalayo sila sa Diyos. Yung magkakaroon ng negatibo silang kaisipan. Kasi kapag inagawa natin ang atensyon ng Diyos, maninibubo ang Diyos sa atin. Kaya napakahalaga na tayo malinaw. Kaya sabi dito, manatiling gising at malinaw ang pag-iisip. Nasaan dito? Sa gabi, karaniwang natutulog ang tao. Ayan. 1 Thessalonians 5:6, Brother Joshua. 1 Thessalonians 5:6. Kaya kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Tandaan natin, kapag may mga baguhan, mga nai-invite o kaya mahihina sa pananampalataya, huwag natin agawan at atensyon ng Diyos. Huwag tayo maging focus ng kanilang atensyon. Dapat sikapin natin na tayo maging bahagi sa kanila na sila ay mag-focus sa salita ng Diyos na pinapangaral. Itulak natin sila sa pakikinig. I-guide natin sila. Halimbawa, pinagbuklat sila ng Bible ng pastor. Okay, basahin natin ang banal na kasulatan 1 Thessalonians 5:6. I-guide natin sila kasi hindi pa yun marunong magbasa ng Bible. Lapitan mo sila. Hindi para kwentuhan ng mga bagay na kwentuhan. Hindi. Lapitan mo sila para turuan magbuklat ng Bible. Okay? Para alam niya yung binabasa niya na tugma sa sinasabi ng pastor. Yan. Ang tawag doon, evangelism. Okay? Yan. Tulungan niyo sila na maintindihan kung paano magbuklat ng Bible at makinig sa nagsasalita. Dapat sinusuportahan ninyo yung nagsasalita, yung papahayag. Yan ang gawain ng isang taong nasa puso niya ang Diyos sa loob ng church. Hindi ka dapat magiging takaw atensyon. Yung kukuha mo yung atensyon niya para hindi makinig sa salita ng Diyos. Kasi ang nagsasalita ang Diyos. Ginagamit lang kami. Hindi kami ang nagsasalita. Ang banal na Espiritu na nasa sa amin
na pinakikinggan niya yung pinakamalalim na kaisipan ng Diyos at yun yung sinasabi niya. Kaya ginagamit lang kami. Kaya wag na wag nating hahaglangan yun at aagawan ng atensyon. Kaya kuminsan, hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At pag-uwi ng bahay, walang natutunan. Kasi nagawa natin ng atensyon sila eh. Tama po ba? Kaya pagkakataon na natin yon pag may mga buruhan, bisita o kaya mga may hina sa pananampalataya, pagkakataon na natin na makuha nila sa kanilang puso ang banal na salita ng Diyos. Tulungan natin silang makuha yun. At suportahan natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Yun yung bahagi natin. Amen po ba? Yan. Kasi bakit? Ang Diyos ay mapanibubuin. Ang kasalanan natin ay sinisingil niya sa ika-apat na salinlahi. Totoo yun. Consequences natin yun. Sisingilin niya sa mga kaapu-apuhan natin. Kaya nga kung minsan, may mga bagay na nangyayari sa kanila na hindi natin naasahan. Minsan, kakasakit sila. Tama. Ba't gano'n? Wala naman kami lahi, may sakit ah. O, ganun yun. Kaya yun ang totoo na dapat natin malaman, kaya mag-iingat tayo. Pero nawawala yun sa pamamagitan ng pagsampalataya din nila sa Diyos. Tama po ba? Kasi kapag sumampalataya sila sa Diyos, yung sumpa nawawala na it is finished, naganap na. Okay? Parang kaya. Nung nagkasala sila Eva at Adan, yung sumpa, ikaw lalaki, ganito, kaya na tayo tumatanda, nagkakasakit, may mga sakit na tayo, may mga paghihirap, pero pag tayo sumampalataya sa Diyos, nawawala na yung sumpa na yan. At nagkakaroon tayo ng haligtasan. Mamatay man tayo, ligtas na tayo. Okay? Bakit tayo nanghihirap? Kasi nasa mundo tayo, at syempre, literal, nakakasala pa rin tayo. Kakaroon pa rin tayo ng consequences. Ganon. Pero kung susundin natin ang palatutunan ng Diyos, magiging masaya talaga yung buhay natin. Pero hanggang dito tayo sa mundo, talagang literal, makakaranas pa rin tayo. Pero naiintindihan na natin yun. Nagagamot na ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya yun, huwag natin bibigyan na tayo ay makakapalibugho sa Diyos. Huwag natin agawan ng atensyon ng Diyos. Kaya napakahalaga yung puso natin na talagang tunay na nakadedicate sa Diyos pag nasa church tayo. Amen? Tandaan yan ha. Ayun, 1 Thessalonians 5:6. Ayun ang ibig sabihin niya sa atin. Dito sa church, okay? Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at hindi tulad ng iba. Sa gabi karaniwan natutulog ang tao. Yan. Sa gabi rin karaniwang naglalasing. Kaya yun ang tandaan natin. Kaya yung mga ulit ko lang, mga tao na ating nai-invite, bisita, mga may hina, mga hindi natin palagi nakakasama, yung mga tayong mga datihan, sikapin natin na mapapokus sila sa salita ng Diyos. Huwag tayong papayag na lalabas sila sa church na wala sila natutunan. At ang mahalaga, huwag tayo magiging dahilan ng hindi nila pagkatuto. Patay tayo niyan sa Diyos. Mabigat ang ating kasalanan yan kasi tayo mga tagapagturo. O sino dito yung mga nakapagturo na? Taas kamay. Yan, tandaan yan. Tayo, pagpasalamat natin sa Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon umakyat dito sa stage at hindi lang yung gamitin yung pulpito. Ayan, tandaan natin yan. Hindi ako nagtalaga sa inyo yan, yung Diyos. Kaya ako, yung unang beses kong umakyat sa pulpito, Lord, sorry po, hindi ako karapat dapat. Pero salamat at simula nung binigyan ko na ng pagpapahalaga yun sa Diyos. Pero nangangaral na ako, nag-yoyosi pa ako doon. Hindi ko mapigilan, pero Lord, nagdurusa yung puso ko talaga. Nangihingi talaga ako ng tawad sa Diyos. Hanggang sa napagod na Lord, hindi pa pwedeng ganito ang aking buhay. Lagi na lang akong ganun. Sinuko ko lang totoo yung buhay ko sa Diyos. At gumawa ng mga bagay na mahiwaga ang Diyos sa buhay ko. Kaya kung susuko natin ng totoo, dapat totoo. Makipagbulong tayo sa pamamagitan ng pananalangin na marugtog sa Diyos. Kung totoo mo talagang isusuko yung buhay mo sa Diyos, gagawa ng mahiwaga ang Diyos sa buhay mo, kagaya sa akin. Pag take ko ng sigarilyo, nangangatog yung buong katawan ko na para bang ako'y mamamatay. Kaya yun yung naramdaman
nararamdaman ko. Simula nung hindi na ako nanigarilyo. Dahil pag nagtetikin ko ng sigarilyo para ako mamamatay. Yun yung mahiwagang bagay na ginawa ng Diyos sa akin. Naghimala ang Diyos sa buhay ko. Kasi hindi na ako kaaya-aya sa Diyos, Lord, na alam ko na yun, nakikita ko yung sarili ko, Lord. Sa tuwing gano'n ang ginagawa ko, parang pinabibigat ko yung aking kasalanan pagdating ng panahon. Lumayo ka, hindi kita kilala. Ayoko sabihin ng gano'n, Panginoon, kaya gumawa ka ng mahiwaga sa buhay ko. Nag-pray ako na marunod sa Diyos. Diyan tayo, na pagbibigyan ng pagkakataon dito sa pulpito, bigyan natin ng pinaka-the best na pasasalamat. Hindi para magmalaki tayo, kundi para higit tayong magbigay ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi lahat pinili ng Diyos. Maraming tinawag, pero kukunti lang ang pinili. Kaya tayo, pinili tayong pahayag, ibig sabihin, meron tayong kakayahan magpahayag at hindi biro yung pagkatawag na yun. Naghahanap tayo na magtuturo tayo ng salita ng Diyos. Dapat tayo yung unang tao na gagawa ng ating tinuturo. Tama po ba? Kaya napaka-special ng gawain yun. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos yun. Okay? Hindi dahil, higit ako sa Kanya, nakapagturo ako dito. Siya member lang. Hindi ganun. Mas malaki responsibilidad natin yun. Pag hindi natin ginawa yung pagtuturo natin, patay tayo sa Panginoon. Kaya sa lahat ng pagkakataon, pag nasa church tayo, pinaka-the best. Pag tayo may mga naimbitahan, may mga baguhan, may mga mahihinang mga kapatiran, i-focus natin yung ating mga sarili na meron siyang matutunang salita ng Diyos, na mapupulot niya ng aral para tumalim sa puso niya na hanap-hanapin niya na dumalo palagi sa church. Okay? Kung maaari, sunduin natin sila. Kung maaari, dalawin natin sila minsan sa isang linggo para imbitahan. Just sa Sunday ulit, church tayo. Yun yung tamang proseso ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi, nabubuhay kasi tayo para sa iba. Ang pinaka-the best na pagbibigay ng pag-ibig sa kapwa, kasi pag-ibig sa kapwa, pag mamahal sa Diyos yan eh. Yun ang, kasi unang utos, mahalin mo ng Diyos ang higit sa lahat. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa. Ang tanong, paano mo mamahalin ng Diyos ng higit sa lahat? Mahalin mo yung kapwa. Kasi paano mo mamahal ang Diyos, hindi mo nakikita yun kung hindi mo mamahalin yung kapwa mo. Kaya mahalin mo yung kapwa mo para mapakita mo na mahal mo ang Diyos. Okay? Bakit ba? Ano ba meron sa kapwa? Bakit yun ang dahilan ng pagmamahal sa Diyos? Ano meron sa kapwa? Alarawan ng Diyos na gusto niyang maligtas. Na pagdating ng araw, makasama sa kanyang kaharian. Kasi ang layunin ng Diyos ay lumikha ng iglesia sa pamamagitan ng pamumuna ng ating Panginoong Hesus na pagdating ng panahon, paghaharian niya sa langit. Kaya lahat tayo, mga individual, kailangan lumapit kay Jesus Christ para tayo maging iglesia ng Diyos. Kasi walang ibang kalulugdan ang makapangyarihan ng Diyos kundi si Jesus. Kaya dapat natin tanggapin si Jesus sa ating mga buhay, pumailalim sa kanyang paghahari, dahil pagdating ng panahon, dadalhin tayo niya sa langit at paghaharian ng Diyos sa pamumula ng ating Panginoong Hesus. Amin po ba? Naintindihan? Kaya dapat nating kilalanin at tanggapin sa ating buhay si Jesus. Okay? Ang layunin niya ay buo ng iglesia, ng mga iglesia, tayo mga tao na pinaghaharian ni Jesus, na paghaharian niya sa langit. Amen? Yan ang layunin ng Diyos. Kaya tayo gagawa nun. Nahanapin yung mga iglesia na yun, individual na tao na tinutukoy, nakikilala kay Jesus. Kaya sikapin natin yun sa loob at labas ng church. Huwag natin agawan ng atensyon ang Diyos. Ipakita natin na dapat ang atensyon ng bawat tao ay ang Diyos. Wala na ba kundi ating Panginoong Hesus? Amen po ba? Naiintindihan ba medyo malalim ba? Oo, naiintindihan naman. Okay, naiintindihan na. Ano ang layunin ng Diyos? Lumikha ng iglesia na pinaghaharian ni Jesus na dadalhin sa langit upang pagharian niya. Okay? Kaya tayo kailangan maging ulo kaya ang iglesia, pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Kasi Kristo lang ang pinalulugdan. Ito ang anak kong lubos na
maging ulo ng sarili mo na kalugdan ng Diyos. Tama ba? Kailangan mo maging ulo mo si Kristo para kalugdan ka ng Ama. Ito ang kaisa-isa kong anak na lubos kong pinalugdan, na dapat umilalim tayo sa paghahari ni Kristo na kalugdan ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Yan ang ibig sabihin nun. Kaya nawa, naintindihan natin yun kaya sa buhay natin. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising. Gising, alam yung ating mga tungkulin. Ano yung ating tungkulin? Ang hanapin yung mga tupang naliligaw, kasi ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Kasi yun ang paraan ng pagpapakita natin na mahal natin ang kapwa, na nagpapakita natin na mahal natin ang Diyos sa ating mga buhay, buong puso, buong buhay, buong kaluluwa. Amen po ba? Yan. Mahal na mahal kasi ng Diyos yung tao. Kaya ultimong kaisa-isang anak niya, ibinigay niya upang mamatay sa krus para tubusin yung ating mga kasalanan. Biruin mo yun kaisa-isang anak ng Diyos. At ito namang Jesus na ito, na siya ay Diyos, pantay ng Diyos, hindi niya inisip yun. Dumating siya sa mundo na buhay kagaya nating tao, alipin. Hindi lang basta alipin, karpintero lang. O di ba? Ano ba, ikaw, anak ka ng isang pinakamayaman sa Northville. Sino ba sa tingin niyo yung mayaman sa Northville? Marami dyan, dami. Sa Manong, di ba? O anak ka nun, di ba? Kailangan may kotse ka. Tawa. Kung pasok ka sa school, nakabay ka, kaya gano'n. O naglalakad ka. O kukumute ka, traffic pa naman sa SM. Di ba? Hindi pa pwede yun. Pero si Jesus, ginawa niya yun. Di ba hindi niya anak ko ng Diyos Hindi siya gano'n. Pakumbaba siya kasi yun yung nararapat niyang gawin. Nag-voluntaryo siya, meron siyang humility, humbleness. Kaya tayo dapat gano'n din. Manatili tayong magpakumbaba sa ating mga buhay para mas maintindihan natin ang salita ng Diyos, para makapanatili tayong laging gising, handa at malinaw ang isip, at hindi tulad ng iba. Kasi ang iba, pataasan lang yan ng ere. Pag-isip sa umaga, kumain, mangarap, pag ganito, Yun yung gulo ng tao ngayon, kumita ng pera, magtrabaho. Ay pagkatapos no, kukunin ka rin ng Diyos, alam mo ba yun? Namaya pala, mamamatay ka na. O bukas. O sa isang buwan. Minsan nga, hindi pa lang. Gaya nung pinakita sa Facebook, yung mga, ewan ko kung kinder yung mga bata na yun. Discussion sila. Diba? Sa Pilipinas ba yun? Thailand. Ano? Nabangga ba yun? Yung sunog, yung bus, diba? Isa lang yung nakita ko na yung batang lalaki. Sabi niya, sa tatay niya, namatay po lahat ng teacher ko, yung mga kaklase ko lang naligtas. Nakakaawa nga yung bata na pinanonood ko eh. Nakita niya yung pangyayari, siya lang yung naligtas eh, lahat patay eh. Oh, di ba? Bata pa yun, wala kang muang-muang, hindi na, pangarap ng mga magulang nila na makatapos yun, iahon sila sa hirap, hindi. Di ba? Wala nakakaalam eh. Kaya sabi rito ng ating tinalakay, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Si parang magnanakaw. Tama? O wala nakakaalam. Kaya, ano gagawin natin? May magagawa ba yung lakas natin, yung kayamanan natin? Paghaharap ka lang sa Diyos? Paano susuhulan ng Diyos na gayon sa Kanya lahat ng kayamanan? Tama? May magagawa ba yung talino mo? Eh, yung sa kamangmangan sa mundo, yun yung pinakamatalino sa mundo, yung kamangmangan lang ng katiting. Kung meron bang kamangmangan ng Diyos, katiting lang, yung pinakamatalino pa sa atin. Tama? Paano ba yan makikipag-usap sa pinakamatalinong Diyos na may lalang ng katalinuhan mo? Paano ka makikipag-balitaktakan sa Kanya? Tama? Kaya nga si Moses, yung mga tao nung panahon ni Moses, ikaw na lang, Moses, sa pumunta sa bundok, hindi namin matagalan yung kanyang tinig. Kasi bawat salita ng Diyos, rumaragasa, yung puro kamalian nila. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matala sa alinmang taba. Naririnig nila na para silang mamamatay kapag napapakinggan, di sila makatagal. Kaya, ikaw na lang, Moises, yung umakyat doon. Kasi pag kami, kinikilabutan kami, mamamatay kami. Kaya si Moises umakyat at
Buti siya. At nung bumaba siya, nagtalumbong kasi hindi matignan yung kanyang mukha. Sobrang kabanalan ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos. Ganun din tayo. Kaya hindi natin pwedeng asahan yung pinag-aralan natin, yung kayamanan natin, yung sarili nating kaalaman, yung sarili nating lakas. Walang sino man sa atin na makapagdaragdag ng buhay natin, sabi ng Santiago. Huwag mong sabihin pupunta ka sa ibang lugar, magtatrabaho ka, kikita ka ng malaki, mangangalakal ka, sabi ron. Santiago, sabi mo, 4:13. Santiago 4:13. Pakinggan natin maigi. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi ngayon o bukas, o pupunta kami sa ganito at sa ganoong bayan ng 1 taon. Kami titigil doon, mangangalakal at kami at kikita ng malaki. Sa buhay natin, hindi nga ninyo, 13 mo muna. Sa buhay natin, makinig kayo, mga kapatid. Bawa ko na lang. Pababawi ko, hindi ko ito babaguhin, pero ito ang ibig sabihin. Kayong mga nag-aaral ngayon, sa inyong nangangarap, na kayo yayaman sa pagdating ng panahon, kayo nagsisikap sa inyong mga anak na sa ganito sa susunod na henerasyon, ganoon sa bayan at 1 taon, kaming titigil doon. 4 years ka mag-aaral, college, tatapusin mo yung iyong abogasiya, 10 taon, o nursing, o pagiging doktor, o engineering. At sasabihin mo, mga ngalakal, pagdating ng panahon, tagumpay ka na, at kikita ng malaki, pagdating sa 40. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Tama? Oo. Ang buhay ninyo parang usok lamang. Parang lang usok sa Diyos. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ganyan. Ang buhay natin. Kaya kapag tayo nabubuhay sa buhay natin, akala natin yung literal ang pag-asa natin, hindi, nagkakamali tayo. Alam ng Diyos ang hangganan natin. May itinakdang panahon ng Diyos para sa atin. Mangangaral chapter 3. Nakatakda na tayo kung kailan tayo lilisan sa mundo at hindi natin alam yun. Mangangaral chapter 3. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Nakita nyo? Tama po ba? Ano yung ibig sabihin yan? Nung isinilap tayo, may takdang oras na tayo mawawala sa mundo. Kaya hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin yung mangyayari sa iyo bukas. Pero mga ngaral chapter 3, ang panahon ng pagsila, ang panahon ng pagkamatay. Kaya mo bang dugtungan yun? Kung nakatakda ka ng sanggol lang tatagal mo sa buhay mo, ituloy nyo may mga sanggol na namamatay, di ba? Kasi yun yung takdang panahon niya Siguro, gusto lang ng Diyos makita ng tatay niya kahit saglit at malaman ng tatay niya na wala siyang magagawa kahit mayaman siya. Tama. Si Michael Jackson, napakayaman. Mahaba pa mahaba pa na mag-aaral. Tsaka family day naman. Okay, ganda ng tawag natin. Si Michael Jackson, ano yung kanyang motto sa buhay? Gusto niyang mabuhay ng 150 years old. Sa kanya, buhay, mayaman siya, lahat ng bagay kaya niyang gawin. Pero ano yung edad lang siya namatay? Kung daw nagkakamali, 50 plus lang ata sa YouTube, ano niya yan, sa YouTube. O sige, YouTube mo, wala ng Diyos habang nag-explain. Buti na ba may YouTube? Meron tayong University of YouTube. O lahat nalalaman, ha? Ang target niya, 150 siya. Tatagal sa mundo. 50 sa. O, tingnan mo, 50 lang siya, namatay na siya. Napakayaman yun. Bumili pa ata siya ng capsule pa, oxygen, para dun siya matutulog, para hindi siya kapusin ng hininga, tama? Kasi kung ano-ano inimbento niya sa katawan niya. 50 years old, 100 years hindi niya natumbok. Di ba? 150 ang gusto niya. 50 lang, kita mo hindi pa siya nakalahati. Nag-75 na lang sana siya. Hindi. Pero ano sabi ng awit 90 verse 10? Ang buhay natin, umaabot lang 90, 80. 90 years old. 80 years old. Mamaya natin sa mga ngaral, balik na tayo dyan. Awit 90 verse 10. Ito yung buhay natin, hangganan na lang ha. Nung panahon ni Moses, ni Noah, 120 years old talaga ang tao.
120 na lang, walang lalampas doon. Pero sa panahon natin ngayon, sa buhay ng awit, sa panahon nila David, sinabi rito, buhay natin umaabot 70 taong singkat, 70. Minsan na may 80. May kondisyon pa yun. Kung kami malakas. Ngunit kung buhay namin puno ng dus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. 70 aabot ang tao at 80 kung ikaw ay malakas. Tama? Kung ikaw ay malakas, ano yung sabihin pag malakas ka? Healthy, katawan mo. O kung paano kung may nararamdaman tayo? Agaya ko, nahihilo-hilo ako minsan, may parang high blood yata ako. Ilagi ko sa initan. O, di ba? O, di ba may diabetes, bata pa. Kapatid ko, o papa ni Brother Joshua, mataas yung sugar. O, tama? Mga magulang natin, ilang taon na? Nanay ko, 83, umabot, tumakas pa, kasi malakas siya. Malusog siya nung bata siya. 82 pala. Mag-83. Yung magulang natin ngayon, ilang taon na? Si kapatid ko kagawad, 47. O, ilang taon na ako ngayon? 44. 3 years na lang. 47, namatay yung kapatid ko. Malakas yun, ha? Kagawad pa yun ng barangay. Malakas yun, malakas yan, hindi mo iisipin mawawala yun. Pero 47, may sakit kasi siya, high blood siya, tapos yung puso niya lumalaki. Sinasabi ko to hindi para takutin tayo, kundi magising, kasi sabi ng Thessalonians, pinag-aaral lang manatiling gising. Okay? Para alam natin, okay? Pakinggan natin maigi. Ang kapatid ko na yung 47, may high blood, may sinus sa ilong. Malaking bukol sa ilong, sinus. Laman sa ilong. Ano pa? May sakit siya sa ilong, puso niya, lumalaki. Kaya pag umiyak niya, gano'n lakas yung binig. Ginagawa ko, pagkatabi ko, tinatagilid ko. Kasi gano'n napag-aralan namin, pagka humihilig, dapat nakatagilid. Kaya tinatagilid ko siya. Hindi natin alam ko. Hindi ako makatulog. Kaya gano'n talaga. Pero kinalaon na nakatulog din ako. 47 siya. Kasi yun, ang buhay niya. Hindi ko sinabing dahil sa sakit niya. Hindi yun ang pinamatay niya. Hindi yung pinamatay niya yun. Ang pinamatay niya dahil yun na lang ang buhay niya. Dahil sabi ng mga ngaral, chapter 3. Hindi, Brother Joseph, mulig doon. Pero sinabi lang natin yung buhay natin ngayon. 80-70. Pag malakas. Kung malakas i-obserbahan niyo yung sarili niyo kung kayo malakas. Ako tayo, hindi pa na 70-80. Kasi hanggang 120. Sabi ng Genesis kay Noah. Tama? Yan ang mga ngaral. Ang lahat sa mundong ito, may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ito ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay. Yan yung sinasabi natin. Sikap tayo ng sikap sa ating mga buhay. Panginoon, patapusin mo ako ng pag-aaral, maglilingkod ako sa iyo. Tama? Panginoon, bigyan mo ako nito. Magsisiryoso ako sa paglilingkod sa iyo. Hindi mo alam ang takdang panahon ng buhay mo kung mamaya o bukas kukunin ka na niya. Tama po ba? Naiintindihan niyo yung sinasabi natin? Kaya sabi ng kanta, kailan mo ibibigay ang buhay mo lakas? Kung huli na ba ang lahat? Hindi mo malalaman yun, huli na nga lahat eh. Tama ba? Huwag tayo tumulad sa doon lang. Tamad yun eh. Doon lang, kung natapos ko ang aking pag-aaral. Kaya siya nabigo eh, tamad siya eh. Tulog siya ng tulog. Lagi siya nananaginip. Sa panaginip lang kita, mahagkatwina, doon lang. Di ba? Huwag tayo maging tulog ng tulog, nananaginip lang nananaginip. Laging gising, sabi ng Thessalonians, manatiling laging gising. Tama mo ba? Kasi hindi mo alam kung kailan yung takdang panahon mo, panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay. Kapag sinilang ka sa mundo, may nakatakdang araw, oras, panahon ng ating kamatayan at hindi natin alam yun. Okay? Kaya kahit anong sikap mo, kahit anong pangarap mo, wala kang magagawa kung kukunin ka na ng Diyos. At lahat ng bagay na yan, sabi ni Solomon, nakakalungkot ang buhay. Sabi niya ganun. Ang tao, trabaho, napapakapagod, at kukunin ng Diyos, saan mapupunta ang kanyang mga pinagpaguran? Nakalungkot, di ba? Kung minsan, iiwan niya sa mga taong hindi karapat dapat pag-iwanan.
ng kanyang ari-arian. Halimbawa, ako, binata ako, mayaman ako, wala akong pamilya. Sikap ako ng sikap. May mga kilala akong ganyan eh. Ang sipag magtrabaho, hindi ayaw nga mamigay. Hindi naman dapat silang tulungan ng mahal na sa buhay. Tinitipid nila eh. Pag natapos na yung buhay nila, kanino mapupunta yun? Sa charity. Minsan sa mga, pag hindi nakita yung mga tagapagmana nila, sa mga humahawak na mga kurakot. Tama? Pwede manipulahin yun yung matalino ang tao eh. Tama po ba? Kaya isipin natin yun. Ang ibig sabihin lang dito ng salita ng Diyos, hanggat may buhay tayo at kaya natin gumawa ng mabuti, gawin na natin hanggat may panahon pa. Bakit? Ang buhay natin ay parang usok ang katulad. Agad lumilitaw, agad nawawala. Dahil may panahon ang lahat ng bagay. Panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay. Amen po ba? Yan. Ang dapat nating malaman. Kaya sabi ng Thessalonian, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Kasi ito'y parang magnanakaw, hindi magpapaalam. Ganon din ang buhay natin. Kaya maging handa tayo manatiling gising. Dahil hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos yung buhay natin. Kaya sa lahat ng pagkakataon, pag nasa church tayo, isipin natin palaging maigi na dapat pag lalabas tayo sa church, meron tayong natututunan mga importanteng bagay na gusto sabihin ng Diyos sa atin. Amen? Kagaya ng sabi ni Brother Daniel, dapat yung puso natin nakabukas para sa Diyos. At hindi natin dapat inaagawan ng atensyon ng Diyos na papalibubuhin na nagtatakda ng oras at panahon sa ating mga buhay. Amen? Sikap tayo ng sikap. Kalungkot, di ba? Tatrabaho. Yung bus na nasunog. Pangarap ng magulang nila, iahon sila sa hirap nun eh. Nung scholarship lang, namatay lahat ng mga bata. Ang liliit pa nun. Nagugo yung mga pangarap nila. Bakit? Kasi nakatakda na yung hindi dahil sa disgrasya, kundi dahil itinakda na ng Diyos sa buhay nila ang kasawian nila. Ayun na yung oras nila. Tayo din. Ako may panahon yung buhay ko ngayon na kukunin ng Diyos. Kaya sinasamantala ko na lang din yung buhay ko ngayon. Ginagawa ko na yung mga bagay na sa palagay kong dapat kong gawin. Hanggang may panahon pa. Hindi ko sasayangin yung buhay ko sa paggawa ng mga bagay na hindi ko dapat gawin. Kasi alam kong may takdang panahon ako sa mundong ito at dapat sinasamantala ko na yun. Kaya ganoon din tayo. Kaya samantalahin natin na hanggat may malinaw tayong pag-iisip, isipin na natin ang salita ng Diyos na dapat natin malaman at matutunan sa ating buhay para maibahagi natin ito sa mga taong nais niya rin na mabahagian gamit yung buhay natin. Kapag hindi kasi natin ginawa yung ating mga tungkulin, mananago tayo sa Diyos. Sabi ng mga ngaral, 13-14, lahat ng gawin natin, hayag man ulihin, mabuti man masama, lahat ng ito'y pagsusulit natin sa Diyos. 2 Corinthians 5:10, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo, tatanggap na parusa base sa ating mga ginawang mabuti at masama noong tayo'y nabubuhay pa. Kaya isipin natin yun, na may Diyos na hukom na laging nakatingin at nagmamasid sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Amen po ba? Ayan, dapat natin malaman. At Thessalonians 5, manatiling laging gising. Okay? Lagi tayo manatiling laging gising. Huwag tayo kagaya sa iba na sa gabi karaniwang natutulog, sa gabi rin karaniwang naglalasing. Tayo sa panig ng liwanag, dapat tayo nagliliwanag. Sikapin natin na magawa natin yung tungkulin natin sa Diyos. Ano yung tungkulin natin? Sa Diyos? Ayon sa ating pinag-aralan kanina, makapagdala ng kaluluwa sa Diyos kasi yun yung katugunan ng pagmamahal sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa. Okay? Kaya sa lahat ng pagkakataon, gawin natin ang lahat na pag nakita natin at kapatiran ng mahina o mga baguhan o mga na-invite natin, sikapin natin maging focus. Halimbawa, sa gawain dito, focus siya. Magbasa ng Bible, tulungan natin siya na maipasok yung Word of God talaga. O yung mga proseso na dapat ginagawa ng mga believers. Nagbabasa ng Bible sa church, nakikinig sa church, ang salita ng Diyos, ano pa? Nagiging
kumukuha ng talagang kaalaman para may magamit din sa iba. Okay? Tama po ba? Ayan, tandaan natin yan ha. Yung ating mga pinag-aaralan. Hanggang kailan lang tayo tagal sa mundong ito? Yung edad natin, ayon sa ating mga pinag-aralan, 70-80. Pero ang kabuuan niya, 120. Pero 70-80, kung malakas tayo. Kaya lang sa siyensya, 50. Sa science, sa pag-aaral nila, 50 na lang. Mas baba pa. Pero salamat may Bible. Sa Diyos tayo naniniwala, hindi sa siyensya. Amen? Pero hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, alam natin na meron tayong panahon sa ating buhay. Tama? At panahon natin ngayon, ano panahon natin ngayon? Ano ang panahon natin ngayon? Ha? Huling araw na. Kaya ano dapat natin gawin? Maging iglesia niya na tunay. Amen? Kasi ano ang layunin ng Diyos? Magtatag ng iglesia na pinamumunuan ng ating Panginoong Hesus na dadalhin sa langit at pamumunuan niya. Okay? Kaya tayo tinatawag ng mga church individual. Ulo si Jesus, tayo katawan. Amen? Yan yun. Kaya tandaan natin yun. Kaya ang purpose ng buhay natin, hanapin yung mga taong nais ng Diyos na maging iglesia niya. At dapat gawin natin yun, lagi tayong gising. Kaya huwag tayo magsaya ng panahon. Sabi ng Bible, ipalupot ninyo yan sa inyong bewang. Isulat ninyo sa inyong mga hamba. Deuteronomy 6. Tama ba? Yung pangaral ni Brother Rudolph nung nakarang pag-ibig sa Diyos. Sa lahat ng iyong gawain dapat nauna ang Diyos. Sa iyong pag-aaral, dedikasyon mo ang Diyos, Lord, pagtapusin mo po ako sa pag-aaral, isinusumama ko itong ipinananalangin dahil gusto ko may magawang mission para sa iyo. Pero yung mission mo, Panginoon, para kami kumita yung tatay at nanay ko ganito, ganon. Hindi mo alam nangyari sa'yo sa araw ng bukas. Ang buhay mo parang puso kang katulad at may panapanahon ang lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na dapat natin ginagawa, sa ating buhay dapat, meron tayong konsepto na minamahal ng Diyos ng higit sa lahat. Dapat kasama siya sa lahat. Kagaya ng babaeng balo. Nagbigay siya buong buhay niya na. Inisip niya yung Diyos sa kanyang pagbibigay kay Elias. Hindi niya inisip yung sarili niya. Tagutom 3 years. Sabi ng Diyos kay Elias, pumunta ka doon sa lugar na yun, may babaeng balo doon. Papakainin ka, tagutom nga, yung babaeng balo. Namumulot yung babaeng balo ng panggatong. Dumating si Elias, baka pwedeng makainom ng tubig. Pinainom niya, kasi tagutom, walang tubig eh. Painumin si Elias, at sandali, at saka baka pwede, ipagluto mo na rin ako ng tinapay. Ang kapal ng mukha ni Elias eh. Pero dahil ang babaeng balo na yun, ay ang Diyos ang sentro niya sa buhay niya, pinakinggan niya si Elias. Pinagluto niya ng tinapay. Pero namumulot lang po ako ng panggato kasi meron pa ang konting arena. Isang patak na lang is, pagkaluto no, kakainin sana namin dalawang mag-ina, at mamamatay na kami, hintayin na namin mamatay kami. Pero dahil sinabi mo, pagluluto kita, okay? Pinagluto niya yung lingkod ng Diyos. Kasi bakit? Sa lahat ng kanyang ginagawa, namumulot man siya ng paggato, ikamamatay niya man, inisip niya ang Diyos sa buhay niya. Pinasagana ng Diyos yung buhay ng babaeng balo. Ganun ang buhay natin. Kaya sa lahat ng gusto natin marating sa buhay natin, isipin natin ang Diyos. Tandaan natin yan. Isipin natin na lahat na tinuturo ng kanyang mga lingkod, isa puso na natin yun para mapakinabangan natin sa ating buhay. At huwag natin kalilimutan, ipanalangin din yung mga lingkod ng Diyos. Sabi ng Thessalonians 5, ipanalangin ninyo kami. Palagi kayong manalangin. Yan. Nasaan na ba yun? Nawala. Ako. Saan yun? Ipanalangin ninyo kami, yung mga lingkod niya, yung mga sila Pablo ng panahon. Yan. Kasi sila yung mga ginagamit ng Diyos na kasangkapan. Ha? 5:25. Wala pa pala. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Kasi sa isang iglesia, pinakamalakas dyan yung mga leaders. Kaya ipanalangin natin sila. Na sa lahat ng kasi sila yung unang titibagin ng kaaway para bubagsak. Dahil pagpunta nyo sa church, wala si pastor. Uwian na. Next time na lang, uwian na. Diba? Wala si pastor. Walang gawa. Yes, wala ka SM. Ano ba? Okay, may kami ng mga klasiko. Tawa? Kasi kapag punta mo ng church, una tinitignan ng mga miyembro dyan yung pastor eh. Ako ganun eh, nung una eh. Ay, wala pala si pastor.
Hindi na ako tutuloy nun. Sila-sila na lang muna. Ganun yun. Kaya tayo nagtitrain dito, mawala man si pastor, may tatayo. Tama? May tatayo kasi alam niya yung tungkulin niya. Tagapangaral din siya eh. Kaya napakahalaga na ipanalangin natin yung mga lingkod ng Diyos. Kasi sila, kapag nawala, ang laking impact. Mawawalan tayo ng kaligtasan. Bakit? Kay coming by hearing and hearing the word of God. Pag wala ka napapakinggan sa salita ng Diyos, paano ka maliligtas? Ang pananampalataya makukuha mo doon sa pakikinig. Hindi mo naman pwede maintindihan yung salita ng Diyos kung wala rin magpapaliwanag sa iyo. Tama po ba? Kaya yun, tandaan natin yun. Kaya yun, salamat sa umagang ito. Nawa, yung ating mga napag-aralan ay ating napakinggan, ay ating naisip-isip din. At nawa, magawa natin sa ating buhay. Yun, sa mga medyo nahuli ng konti, meron man tayong GC, pinupos natin din yung mga tinalakay. Pwede nyo balikan doon. Maganda yung topic natin. Amen? Tandaan natin yun ha. Dapat nanatili tayo laging gising, malinaw ang isip. Okay? Kasi bakit? Kasi yung buhay natin parang usok. At may panahon ang ating buhay. May takda na tayo. Sinilang tayo sa mundo, nakatakda na yung pagkawala natin dito. Okay? Hindi natin yung ma-extend. Alam na ng Diyos kung kailan tayo mawawala. Kaya samantalahin na natin yung pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Kanya. Isang pribilehiyo yun na tayo yung tinawag at pinili ng Diyos na gawin yung tungkulin natin. Huwag tayo manghihina, huwag tayo malungkot sa ating mga nararanasan. Dito lang yan, pagdating ng panahon, magiging masaya din tayo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Meron ba yung gusto itanong? May tanong ba? Tanong? Wala. Okay, ano ang layunin uli ng Diyos na sagihan lang natin kanina? Layunin ng Diyos na gumawa ng iglesia na pinamumuluan ni Jesus na dadalhin sa kanyang kaharian sa langit para pamuluan niya. Okay? Kaya tayo, iglesia individual. Ang ibig sabihin, nabubuhay, ulo si Kristo na namumuno sa atin at tayo'y parte ng kanyang katawan. Kasi si Jesus lang ang kalugod-lugod sa Diyos. At hindi tayo pwedeng magtayo ng iglesia gamit ang sarili natin. Kaya walang rahili yun na pwedeng magtatag ng sarili niya. Ikaliligtas. Kasi hindi siya si Kristo na kaluluguran ng Diyos. Amen? Yan. Yan. At makukuha yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Okay? Ano pa? Ano yung buhay natin? May takdang panahon. Panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay. Okay? Hindi natin ito hawak. Kaya, anong magagawa ng sarili nating lakas? Wala. Wala. Kung hindi, ibigay lang natin sa Diyos. Amen. Yun lang. Manatiling laging gising at bakit nabigo? Yung kanta sa doon lang? Doon lang. Alam mo, bakit siya nabigo sa kanyang buhay? Tamad siya, bakit? Tulog siya ng tulog eh. Nananaginip siya palagi. Wala siyang ginawa sa buong buhay niya kundi matulog. Nananaginip lang siya ng nananaginip. Hindi niya nakuha yung mahal niya sa yung nililigawan niya. Pinasted siya. Kaya tulog lang siya ng tulog eh. Yung pangarap niya, doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Sa panaginip lang kita, mahagkan tuwina. Kaya huwag tayo maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Manatili tayo laging gising at laging ginagawa ang tungkulin natin sa Diyos. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Nawa, Panginoon, ito'y aming maisagawa hanggang kami nabubuhay. Maging aral ito na lagi namin naaalala palagi upang mabahagi namin sa iba, Panginoon. Bigyan po kami ng sikap at tiyaga at kauhawan, Panginoon, na lagi hinahayag ang iyong magalang salita. Salamat. Pagpabayan mo kami at pagpalain sa susunod na gawain. Sa ilahan namin nabalik ang aming parangal at pagpuri sa iyong dakilang pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin sa ating Panginoong Jesus.